before trading, I remember it was all about basketball talaga. Like any other kid sa neighborhood namin, tanda ko after school, diretso ako sa court sa likod ng bahay, tapos magbabasketball na. So, dati, wala pa akong pakialam nun sa future ko. Wala pa akong care sa long-term well-being ng financials ko. Ganun. Super opposite na siya ngayon. What motivated me to go into the stock market? I remember during my first year in college, I was 17 or 18 at that time. Tanda ko, I was a member kasi of this online forum, and there's a thread there entitled the investment thread. And people would post about their investments like mutual funds, BULs. Pero the one that really captured my attention was yung kapag nagpo-post sila ng portfolio screenshots nila. So tanda ko, sobra ako na-curious doon. And yun, I took things to myself, nag-Google ako. So, one thing led to another. Then, na-discover ko si Robert Kiyosaki. And bumili ako ng book niya, yung Guide to Investing. So, yung book na yun yung kino-consider kong parang turning point ng life ko or ng financial life ko. Sobrang dami kong revelations or dami akong naiintindihan about sa life. So yun, that being said, since first year ako nun, na-realize ko na wala akong pinagkakabisihan sa life. Tapos na-realize ko na ang swerte ko kasi bale school dorm lang ako. After school, unlike other college students, kailangan nila mag-work after nila umattend ng classes nila. Pero ako, wala. I can do anything I want. So, na-realize ko dapat di ko wine-waste yung opportunity ko ngayon. First year college student ako nun. Na-realize ko din sa isang class ko na yung mga concepts at activities na pinapagawa sa amin ng prof, parang hindi naman sila applicable after life graduate, ganun. So, mas lalo kong inaral yung stock market, knowing na kahit senior citizen na ako, magagamit ko to, makapag-trade ako. Yung mga classmates ko, nag-uunahan sila, sino maging Dean's Lister, cum laude. Ayun ang goal nila, pero ako, ang goal ko na nung college ako ay maging millionaire bago graduate. Pero, unfortunately, I failed. Pero, tulad nga nung quote na sabi, aim for the moon, if you miss, you might hit a star. So yung moon ko, yun yung maka-hit ng 1 million before graduate ng college. Pero yung star, madami akong actually na-hit na stars. Like, madami akong na-meet na tao na like-minded, na sobrang prudent. Ang isa pa, nag-level up din ako financially. So ngayon, nagmamanage na ako ng 2 ports, collectively worth 6 figures. So that's something for me. Ang isa ko pang natutunan dun sa book ay maging frugal or stingy. So yun ang ginawa ko nung first year college ako para makaipon ng capital sa portfolio ko. Ayun, kinainisan yun ng mga friends ko kasi sobra akong tipid na tao nun na di na ako nakakasama sa mga gimmick nila. Pero okay lang sa akin yun kasi long term pa rin talaga yung iniisip ko. Mas makakasama naman ako sa kanila kapag mas ako, financially capable doing so. And ako, thanks din dun sa book na yun. Parang ayun, tanda ko yung pag-iipon ko nung college, talagang every week, nililista ko sila. Ayun, ako kasi yung nag-save ng money para sa portfolio ko, yung una kong portfolio. And thanks talaga dun sa book na naging turning point siya ng life. Naisip ko din, kasi sa tingin ng iba, kailangan may trabaho ka
para makapag-invest ka sa stocks kasi kailangan mo ng pera, di ba? Syempre. Pero na-realize ko, pwede ka naman mag-ipon habang nasa college ka na. Kasi for me, yung best time na mag-enter sa stock market ay kung kailan wala ka pang dependence sa buhay, wala ka pang binabayarang pension or bills. Yung losses ko sa market, ang iniisip ko na lang nung simula. Kasi sa simula talagang di ka pa masyado mag-gain eh. Talagang puro pula lang lagi makikita mo sa portfolio mo. And di naman ako parang na-discourage na mag-enter, na mag-exit sa stock market. Mas na-encourage pa ako actually. Mas gusto kong mag-aral noon ng technical analysis dahil doon gusto ko improve yung performance ko. Then, naisip ko din na kahit ma-burnout ko naman yung portfolio ko, since college student pa lang naman ako, alam ko na kaya ko ulit ipunin yon kasi nakapag-ipon nga ako ng ganong sum ng money, wala pa nga akong trabaho. So, achievement yon para sa akin. And na-realize ko na lahat naman ng tao dumadaan sa struggle. And yung struggle sa simula na yan, sa journey mo sa stock market, kailangan yan. Kasi dyan matetest kung para sa'yo talaga to. Kung sa tingin mo, mas magpapursue ka ba, tetest ka ng market kung malakas ba yung loob mo. O ganun. Para sa'yo ba to. And wala naman tao na hindi dumadaan sa struggle. You know na you're doing something good in life than when you're struggling at times. So, yung losses ko, parang lang siya. Alam mo kapag nagte-tempt ng sword, di ba kailangan siyang pukpukin ng madaming times? Yung losses na yun, parang yun yung nagte-tempt sa system ko para mas matweak ko siya para sa susunod mas profitable na ako. Hindi ko ma-imagine na wala ngayon sa life ko yung stock market kasi dami ko talaga natutunan. Dati, di talaga ako nagbabasa ng libro. Ngayon, nakakapagbasa na ako ng libro at least one chapter a day or a night. Dami ko natututunan. Nagbabasa ako ng mga books about stoicism, about mindset, psychology. Ayun. So, nag-develop ako as a person. Sa tingin ko kung wala yung market, wala talaga ako ngayon sa state ko in life. Sa tingin ko, mas nagsasayang ako ng pera. Parang katulad ng ibang millennials ngayon na mahilig silang mag-post ng bago nilang nabiling something or gadget or shoes. Wala namang masama yun dahil nasa sa kanila yun. Pero ako kasi ngayon, siguro kung wala yung stock market, ganun din siguro ako. Pero dahil nga na-meet ko ang stock market at nagte-trade ako, ngayon yung mga pinopost ko na about trades, ganun, mga winning or losing trades. And sa tingin ko dahil sa trading, naging better talaga ako as a person. Hindi lang financially, talagang wholesome approach. And if may nagsabi sa akin dati na makapag-manage ako ngayon ng 2 ports worth 6 figures nga collectively, I mean, hindi ko i-change lahat na nangyari dati. Tutuloy pa rin ako dun sa journey ko.